Hello guys, hello. This is for the Taurus. Taurus, last week of July 2025. Please like, share, and subscribe kung ikaw ay bago dito sa aking channel. And if dati ka na subscribers, maraming salamat. And yun din, please comment kung ano na ang nangyayari sa buhay mo sa ngayon. Are you resonated? What happened? Kung ano yung pwede mong sabihin mo sa comment section. Number 10, Taurus is journey. So, nakikita ko sir dito na merong Taurus na naghahanda. Maybe you're preparing for a travel. Maybe you're preparing for the documents, paperworks. Maybe lilipat ka ng bahay, lilipat ng residence, ng zip code, ng tirahan. Pwedeng mangingibang bansa, or pwedeng nasa ibang bansa, pauwi ng Pilipinas, or lilipat sa iba pang bansa. So, nakikita ko sa'yo dito, Taurus, na you are ready. So, sobrang ready. Naka-impake ka na, and you're waiting for the flight date, or maybe the month na magta-travel ka, or magre-relocate ka, or kung ano man ang movement yan. Alright, so, Taurus. Okay, next deck tayo. Okay, next deck is 2810. So, maybe this is relationship. Meet up ng relationship. So, pwedeng may magta-travel na Taurus because of wedding, because of anniversaries, wedding anniversaries, mansaries, or maybe because of relationship. So, maybe there's a couple, or maybe mag-boyfriend, girlfriend, mag-live-in partner, na possible na nag-decision silang dalawa na mag-travel together, lumipat ng bahay together, or paano man to, na collaboration yung dalawa. Or maybe yun, meet up. Like example, kung babae ka, posibleng meron kang kausap na ibang lahi sa mga online dating websites, and possible na magkita kayo. So, there's a specific date para sa meet-up, or maybe visa, applying for a visa or anything. Okay, trap in fear. Recognition, awards, rewards. 5, conflict and defeats. And 9, material harvest. Sa ilalim mo dito is foundation and achievement. So, nakikita ko sir dito, Taurus, na simula siguro last year, 2024 or 23, sobra-sobra yung sobra-sobra yung kagustuhan mo na ayusin ang pamilya mo, buhay pamilya. Yung parang ang plano mo is magpatayo ng bahay, magpa-renovate ng bahay, lumipat ng mas magandang lugar, parang ganon, maghanap ng stable na job para makapag-ipon ng pera, or maybe magpakasal. Or maybe mag-ipon ng pera para sa pagpapakasal or pagsasettle down. Okay. Meron dito na Taurus na hindi naman lahat malungkot, hindi naman lahat masaya, 'di ba? So, merong mga Taurus na nakatrap kayo sa kinalalagyan nyo. It's either unemployed ka for several years because of pregnancy, because of health issues, or maybe because of kung ano man na choice mo and option kung bakit ka nakatrap. Maybe may iba sa inyo na hindi nyo gusto yung entrapment or yung stagnation, yung restrictions na pinagdadaanan nyo. So, nakikita ko sa inyo dito, feeling hopeless, feeling helpless, parang ganon. But, sinasabi ng bara sa'yo dito na may pag-asa. There's a conflict, but you will defeat it. So, yun. Halimbawa, kung ano man ang pinagdaanan or pinagdadaanan mo sa ngayon, Taurus, sinasabi ng barahan na normal yan. It's a process Okay? Nasa proseso yan Lahat tayo dito sa mundo may pinagdadaanan. Hindi naman lahat perfect na masaya palagi. So, sinasabi ng barahan na yun, you need to face it. Harapin mo yung kinakatakutan mo. Conflict. May mga bagay-bagay ka na kailangan i-give up. This is 5 of swords. So, halimbawa, marami kang gustong gawin, pero hindi nangyayari. Yun nga, sabi ko, gusto mong magpakasal, gusto mong save ng pera,
or gusto mong pumasok sa isang company na mataas yung sweldo, and if impossible yan para sa iyo sa ngayon, yun, siguro, i-let go mo na muna, and kung ano yung available job or available na pwedeng pagkakitaan sa ngayon, yun yung muna yung ayusin mo. Okay? Kasi nakafocus siya sa pera. Okay. Recognition and reward, material harvest. Sinasabi ng baraha sa'yo, this is number 3, this is number 9. Sinasabi ng baraha na may iba dito na Taurus na posibleng makatanggap sila ng award, reward, salary increase, higher position. Posibleng makatanggap sila ng plaka because they are recognized as outstanding employee or kano pa man. Material harvest number 9. Sinasabi ng barado, ito ay resonated dito, kung baka connected siya. So yun, pwedeng meron Taurus na makakatanggap ng lump sum of money, payments, payouts, bonuses, or signing bonus, parang ganun. Or kung ano man siya na harvest, na basta makukuha mo yung financial na yan because of hard work, parang ganun. Okay. So let's clarify kung ano ba yan, kung ano pa ang gusto mo pa hiwatig sa'yo ng baraha. Okay. Okay, so, trap in fear, 8 of Pentacles. So, nakikita ko sir dito yon. Itong trap in fear ay resonated siya sa mga Taurus na walang trabaho. Yung matagal na kayong unemployed or maybe you're looking for a job pero yun, nakakapaghanap ka ng trabaho pero hindi ka tumatagal because hindi yun yung gusto mo eh. Diba? Next card natin is recognition and reward. Number 3, Seer the Fool. Wow! So, sinasabi ng baraha sa'yo dito na there's hope. Okay? May pag-asa. May pagkakataon, Taurus, na ibibigay sa yung universe. So, this is new beginnings. So, yun na nga, dito, sinasabi na kung maaari, kung gusto mo na magbago yung takbo ng buhay mo, especially kung single ka pa lang, or wala ka pa namang asawa, may asawa, or wala pang anak, sinasabi ng baraha sa'yo na makipagsapalaran, kung maaari. Kung gusto mong maging maayos, kung halimbawa sa probinsya, hindi naging maganda yung takbo ng buhay financial mo, pumunta ka sa city. Or kung sa Pilipinas, feeling mo, nalibot mo na yung Luzon, Visayas, and Mindanao, pero hindi pa rin umaasenso yung buhay mo, baka oras na para mag-abroad ka. Okay? Conflict and defeat. So, yun, di ba? Sinasabi ng barahan na lahat ng yan na pinagdadaanan mo sa buhay, may katapusan yan. Okay? Hindi naman yan stagnant eh. Na, okay, may mga pagkakataon sa atin na stagnant tayo minsan. Pero, there's a bad day, there's a bad week, there's a bad month, pero walang bad life. Okay? Yan yung kailangan yung ilagay sa isip nyo. And, wow! So, yun, sinasabi ko nga sa'yo dito na makakatanggap ka ng outcome, material harvest because of your hard work. So, hard-earned money, hard-earned success. So, walang swerte-swerte dito. So, kung gusto mo daw na magkaroon ng maraming pera, kailangan mo maging masipag, kailangan mo maging matyaga, kailangan wag masyadong mapili sa trabaho, and focus ang kailangan. Okay? Thank you guys. Bye!